Magandang araw sa kapwa ko Pilipino dito sa Pilipinas at sa mga OFW. Saan man kayo pulo ng mundo naroon, magandang araw sa inyo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman sa 1 peso araw ng kagitingan, commemorative coins. Pero bago ang lahat, mag-shoutout po muna tayo sa mga kakilala at bagong kaibigan, sa mga senior citizen at sa mga silent viewer na pamalagi ang sumusubaybay sa akin channel. Shoutout po kay Shirley Bato, Today's Sherry, OFW Coin Collector, Saudi Boy TV. Special shoutout kay E-Vlog and Family, Money Collector, PH Coin TV, PH Coin Vlog. Special shoutout po kay Rolando de los Santos ng Bagong Sikat, Cabanatuan City, Nesico, Melda Manson, Mar Joshua Mendoza. Special shoutout kay Marcelo Victorio and Family ng Luxembourg, kay Ronald Malastas ng Kingdom of Saudi Arabia, at sa lahat ng senior citizen na laging sumusubaybay sa aking channel, at maging sa lahat ng silent viewer. Shoutout po sa inyong lahat. Balik po tayo sa pinag-uusapan. Ang 1 peso araw ng kagitingan commemorative coins sa harap na bahagi ay mababasa ang araw ng kagitingan 1942, 1992. Pakikita rin ang bandila ng Pilipinas at ang dambana ng kagitingan katabi ng isang krus. Makikita rin ang imahe ng isang sundalo at ang 50 anibersaryo. Pag po itinagilid yan, plain. Sa likod naman ay mababasa ang Republika ng Pilipinas, ang coat of arms ng Pilipinas, at ang 1 peso. Ang komposisyon po niyan ay stainless steel. Diameter niyan ay 21.5 mm. Ang kapal po ay 1.6 mm. At ang timbang 4 grams. Ginawa po yan noong 1992. Trivia tayo. 10 oras bago matapos ang pag-atake ng mga Hapon sa Pearl Harbor sa Hawaii noong December 7, 1941. Sinimulan ng Japan ang pagsakop sa Pilipinas. Bahagi ito ng kanilang adhikain para sa Greater East Asia War. Unang umatake ang mga Hapon sa Clarkfield, Pampanga noong December 8, 1941. December 22, nagtagumpay ang mga Hapon na sakupin ng Luzon. Dahilan upang umatras ang mga sundalong Amerikano at Pilipino patungo sa Bataang Peninsula. January 2 ng sumunod na taon, nasakop na rin ang mga Hapon ng Maynila, maging ang Naval Base sa Cavite. Kaya noong February 22, tinutusan ni President Franklin Roosevelt si General MacArthur na umalis na ng Pilipinas. March 11 nang umalis si General MacArthur sa Corregidor, at doon ay sinabi niya ang pamosong katagang "I shall return." April 3, 1942, sinimulan ng mga sundalong Hapones ang all-out assault laban sa mga sundalong Amerikano at Pilipino sa Bataan. Ilang araw din itong tumagal hanggang sa tuluyan itong sumuko ang mga sundalong Pilipino at Amerikano noong April 9, 1942. Nang makita ng mga Hapon na marami ang bilang ng kanilang bihag at hindi ito kasi sa kanilang mga sasakyan, ay sapilitang pinaglakad ang may halos 80,000 kawal Pilipino at Amerikano mula Maribeles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga, patungo sa Camp O'Donnell sa Kapas, Tarlac. 7,000 hanggang 10,000 sundalo ang namatay dahil sa pagod at gutom. Dagdag pa rito ang init ng araw at ang mga kalupitan ng Hapon. Sa mahigit na 100 kilometrong nilakad ng ating mga sundalo, buwis buhay sa kamay ng mga Hapon ang kanilang kapalaran. Ito ang dahilan kung bakit
Ginugunita ng Pilipinas taon-taon ng tuwing April 9 ang araw ng kagitingan upang alalahanin ang mga sundalong nagbuwis ng buhay noong panahon ng pananakop ng Hapon. Yan po lamang. Tignan po naman natin ang presyo sa Lazada. Yan po, 600 pesos ang presyo. Wala nang iba. Sana po ay nakapagbigay ako ng konting impormasyon at konting kaalaman sa ating manonood. Huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe. Pindutin niyo na rin ang notification bell para sa lagi kayong updated. I-like niyo na rin ang video ko para masaya. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.